Umaga po, Sir Benjo Basas. Live po tayo sa ating programa Good Morning Philippines. Nakakasama niyo po si Bombo RJ at si Bombo Laimi Perez po. Good morning po sa inyo, sir. Bombo RJ and Bombo Laimi. Gandang umaga po sa inyo at sa mga nakikinig po sa atin. Okay. Sir Benjo, happy Sunday po at maraming salamat dahil nabigyan niyo po kami ng oras upang kayo po ay makapanayam. Sir Benjo, pwede niyo po ba kami, siguro for the sake of our listeners and viewers, ano po ba ito pong isinusulong na Magna Carta ni Senator Win Gatchalian para naman po sa atin pong kaguruan dito po sa Pilipinas? Sir Benjo. Well, this is actually a proposed amendment, no, to the existing Magna Carta for public school teachers, no, which was enacted, no, in 1966, no, so that's ilang taon na yan, no, that's almost 60 years, no, so 1966 pa po ito na isa batas, no, pero there are some provisions, no, in fact many provisions of the said law, no, na hindi po na-implement, no, ng ating gobyerno, no, hanggang ngayon ay hindi po na-implement ang marami sa mga provisions na ito, no, and we recognize the efforts of the Senate Basic Education Committee headed by Senator Sherwin Gatchalian, no, na nagkaroon po ng first ever comprehensive review, no, of this law, no, nung 2021 and up to 2022, no. So last year, nung 2022, nilabas nila yung findings, no, and the recommendations of the Committee on Basic Education, no, at doon ay nakita natin, ano, na talagang nag-agree ang Senate Basic Education Committee, no, to our earlier positions, no, na itong Magna Carta for Public School Teachers, no, which is a law, no, enacted, no, to ensure, no, the rights and welfare of our public school teachers and to bring, no, further incentives, no, and benefit for our teachers po, no, talagang hindi po siya ipinatupad, no, for the longest time ng gobyerno. And of course, no, this bill, no, being proposed by the good senator, no, is actually a response, no, to these findings of the Senate Committee po. Okay, Sir Benjo, eto dahil napag-uusapan na lamang din po natin ang Magna Carta. Madalas napapakinggan na po natin yan, no? Pero siguro, syempre sa mga hindi po saklaw ng mga teachers group, o pwede pa ba ninyong, kumbaga, parang ma-elaborate po sa amin? Ano ba eto po mga pros and cons, no? Netong tinatawag po natin ito, or yung mga positive and negative kung sakali man na meron po kayong nakikinita, Sir Benjo Basas, dito po sa usaping ito. Well, wala po kaming nakikita, no, so far, no, ang laman itong proposed amendments, no, for Magna Carta is actually, sabi ko nga po, is actually in response, no, to the findings of the Senate Committee on Basic Education, ano po, na nilabas po, no, last year. Kaya napaka-positibo po namin dito, no, kasama po kami, no, doon sa mga resource persons, no, during the Senate inquiry, no, during the hearings, no, that was conducted, no, that were conducted by the Senate Basic Education Committee, no. So siguro if you allow me, no, Miss Lime, no, and Sir RJ, no, I would not go on details, no, but siguro para lang mabigyan natin, ano, ng idea yung ating mga kababayan, ano po, no. Una, yung Magna Carta for Public School Teachers po, no, ay binibigyan niya, no, ng benepisyo yung mga guro, no, like medical benefits, no, na compulsory annual, no, and the free, no, yun po yung binibigay niya. Binibigyan niya rin ang mga guro po dito, no, ng automatic wage adjustment, no, in times of crisis, no, yung tinatawag po natin na cost of living allowance adjustment, no, and adjusted to the current price index, no, supposedly, no, binibigyan niya rin ang mga guro, no, ng karapatan sa pag-oorganisa, no, na walang intervention, no, ng ating ng mga DepEd officials or government agencies, no. Binibigyan niya rin ang mga guro po natin, ano, nung karapatan, no, para walang diskriminasyon, ano, ng sweldo, no, na makatarungan, no, binibigyan niya ang mga guro natin, ano, nung one salary step higher, no, upon retirement, no, binibigyan niya rin ang mga guro natin ng
among others no ng special hardship allowances no doon sa mga nasa hardship post no ng mga guro no. Unfortunately no this I couldn't enumerate every a provision po no of the said law no, but yun pong mga binanggit po na yan ano po, most of those provisions po no na welfare provisions ng Magna Carta ay hindi po talaga naipatupad no. At this effort no Senator Gatchalian po no is of course no we would expect no that the government no now no will ano po talaga no, will ensure that these benefits would be implemented po no for the benefit of our public school teachers in particular po. Okay. Sir Benzo, nabanggit niyo po kanina na napakatagal na pong panahon na ipinapasa or isinusulong po ito pong Magna Carta for public school teachers, at sa tagal-tagal po ng ganito pong proseso, ano po ang nag-hold back siguro para po maaprobahan, bukod po doon sa nabanggit niyo po kanina, ito pong bill na ito para po maaprobahan sa Senado, Sir Benzo? Well, again, I would like to clarify no na the Magna Carta for public school teachers is not a new law. No, this is actually an existing law. No, what the good senator proposed is actually an amendment to the existing law, no, yung RA 4670. 'Di ba? Tama yung tanong mo no, Sir RJ, no. Ano ba yung nagpipigil sa gobyerno para ipatupad ito, no? Maraming factors, no, pero pinakamalaki siguro yung kagustuhan ano, yung willingness no on the part of our government, especially the executive no, to implement this no, kasi may mangangailangan ito talaga no nung tinatawag nating funding requirement no. As per law, ang binabanggit po diyan sa batas no, dapat yung Secretary of Education no ay magpo-propose ng budgetary estimate no, sa Kongreso no, taon-taon ano, para pondohan itong Magna Carta no. And the Secretary of Education in the past no, up until now no talagang they fail no to respond to this mandate po no. So hindi rin nagkakaroon ng action, but of course hindi naman din ito solely no, we cannot blame no the Secretary of Education and the secretaries in the past no po, dahil talaga ng mga merong National Expenditure Program yung ating executive no, yung DBM halimbawa mainly no. So yun talaga yung nagiging basis no ng congressional hearings no on budget no, on the proposed national budget every year. Kaya sa totoong buhay po no, kailangan tignan ito ng gobyerno no, yung tinatawag nating whole of government approach po no, na kinakailangan talagang magsama-sama no at umupo no yung that's one of actually no, that is one of the proposals no o recommendations no of the Senate Basic Education Committee no nung ito po ay pinag-aralan no. Kaya po kinakailangan po natin talaga no na tignan no, i-analyze po ito ng mabuti no. And lastly, binanggit ko na yata kanina no, ang pinaka-importante talaga nito is the political will on the part of the executive, especially the President of the Philippines no. So we challenge no our President no to once and for all po no ay ipatupad ito no. Take note Sir RJ and Ma'am Lime no, with or without no this bill no may obligasyon pa rin ang ating gobyerno na yung existing provisions no of the Magna Carta for public school teachers no, which are still relevant no sa kasalukuyan, kasi meron lamang naman dalawang provisions yan no na na-supersede ng mga earlier ng mga later laws no, but majority no of the provisions of this law no are actually still relevant, at may obligasyon, may mandato ang ating gobyerno na ito po ipatupad. Okay, Sir Benjo, sa pangkalahatan, ano po, dito po sa pinapatupad na batas na ito, ang Magna Carta Law for Public School Teachers, sa ilang porsyento, kung susumahin po natin, ano po, Sir Benjo, mula pa nung unang naipatupad ito hanggang sa kasalukuyan, na meron ba yung mga gapitik din na kahit papano natamasa po natin bilang mga kaguruan na dito po sa atin pong bansa, or unfortunately, talagang suntok sa buwan, ito pong paglaban po natin with this matter, Sir Benjo? Well, pag sinuma po natin ano, it has 33 provisions no.
most of those provisions po are regulatory, no? Pag sinabi po nating regulatory, ito yung dapat gawin, no? Ito yung obligasyon ng mga teacher at ito yung hinihingi, no, ng estado o ng gobyerno, no? Most of those, if not all of those provisions, no, na regulatory provisions ay naipatutupad. Ano yan, no? Qualification ng teacher, dapat na trabaho ng mga teacher, yung mandato ng mga teacher, lahat po yan natutupad, no? Unfortunately, yun namang mga welfare provisions, no? At ito naman, no, sa kabilang banda, ito naman po yung obligasyon ng gobyerno at karapatan ng mga guro. Ito yung hindi na ipatutupad, no? Binanggit ko na po kanina yung ilan, ano, na mula 1966, no, yung annual at compulsory medical examination, kami po ang nagbabayad, no? Kami po ang nagbabayad yan mula 1966 hanggang ngayon po, no? Ang binabanggit po dyan ng batas, no, napakalaking issue kasi nito, lalo na nung panahon ng pandemic, no? Dahil kalusugan po ang usapin dito, no? Ang binabanggit po dyan ng batas, libre, no, yung aming annual examination. Padalwa, no, pag nakita na meron kaming sakit, dapat ipagamot kami ng gobyerno, no? Habang kami ay nagpapagamot, ito ay hospitalization, no, and even medication po ay dapat ay ibigay, no, sa amin ng gobyerno, no? Meron din po dyan, ano, na provision para sa overtime pay ng mga guro, no? At additional compensation, no, for additional work, no, rendered, no, by our public school teachers, no? Special hardship allowance, no, na doon sa mga hardship post na binabanggit ko po kanina. Lahat po ng ito, no, tatlo lang yan lang yan, no, na welfare provisions. Hindi po ito naipatupad, no, mula nung 1966. Kung naipatupad man, like the special hardship allowance po, no, kung naipatupad man ay hindi tama, no? Like for example, no, dyan sa special hardship allowance po, ang binabanggit dyan, pag nasa hardship post ang teacher, dapat siya ay makatatanggap ng hindi bababa sa 25%. Pero ang ginawa po dito ng DBM at saka ng DepEd ay ang ginawa po dito ay maximum, no, of 25%. Samantalang ang sabi ng batas minimum of 25%, no. So yan po, no, gusto po natin, ayoko kasing bilangin lang, no, sa number of provisions, no, dahil there are some provisions po na talaga namang hindi naman po talaga pwede nating sabing relevant, no? Title lang, declaration and everything, no. So ang relevant dito ay yung welfare provisions, no, na dapat pondohan po, no, ng estado. Okay. So, kung kasalukuyan man, Sir Benjo, may assurance ba? Ito po mga kaguruan po natin ngayon, lalong-lalo na ito po mga nasa pampubliko nga eskwelahan po natin ngayon na gayong ilang taon na po ito, ano po na, kumbaga, existing law po natin dito po sa atin po nga bansa. And yet, nariyan pa rin po ito pong pag-aray ng atin po mga kaguruan na, and kahit man na meron pa rin po yung mga nagsusulong or nagtutulak, may mga napapanibago sa nakapaloob dito po sa natura po nga batas na ito, parang hindi pa rin po nakakamita ng atin po mga kaguruan. So ngayon, ang tanong po natin, may laban pa rin ba kaya ito po mga kaguruan po natin? Kasi parang urong sulong na lamang ito pong mga usaping ganito, Sir Benjo. Well, sa tingin namin, no, positive po kami dito ngayon, ano, kasi syempre may fresh na document, no, na pwedeng gawing basis para sa gilid ng ating gobyerno, no, para i-compel, no, yung government agencies, no, to implement, no, the provisions of Magna Carta, no. Mas malakas po yung pwersa namin ngayon, ano, ng mga guro, mas aktibo po kami, pinakikinggan kami ngayon ng ating Senado, pinakikinggan kami ngayon ng ating mababang kapulungan, ano po, na continuous ang aming engagement, no. At ngayon po, no, pwede po nating sabihin, no, na gaya ng binanggit ko po kanina, mas mapagbantay, no, yung ating mga guro sa karapatan, ano. Ito naman yung wala, no, sa mahabang panahon, no. Kaya ang problema, kahit meron tayong batas, hindi na ipatutupad sapagkat wala nagbabantay, no. And siguro banggitin ko na rin, no, na mula po noon, ano, well anyway, 2006 na naman tinayo ang TDC, no. Pero mula po noon, ano po, nagagawa po namin, ano, na ikumpel yung iba't ibang DepEd field offices, no, na ipatupad ang ilang mga provisions po nito, especially the provisions, no, that do not need funding, no, like working hours, no, like right to organize, no. Ito hindi naman kailangan ng pondo ng Kongreso po dito, na ipatutupad po yan, ano po. Pero paano namin yan ginagawa, no? Through collective actions, no. Kumbaga laban talaga, di ba?
dahil nga kami ay organisado, dahil nga kami ay may mga chapters, no? Pero ang problema, paano dun sa mga lugar na wala namang chapter ng TDC o ibang organisasyon, ano po? So, this is actually the answer, no? This is actually the most effective respond to that, no? Kapag ka ito ay naipatupad, nagkaroon po ng another implementing rules, pwedeng magbantay, pwedeng maglabi, no, ng mabuti, no, at pwede po talagang i-compel yung mga DepEd field officials especially para ipatupad ito, no? At meron na rin tayong mechanisms, no, para doon sa mga monitoring, no, and feedback. Okay. Sir Benjo, siguro panghuli na lamang sa parte po ng Teachers Dignity Coalition, ano na lamang po siguro yung suggestion nyo or mensahe nyo po sa kinaukulang ahensya para po kahit paano maging okay o mayos po itong lagay ng welfare na ating po makaguruan sa Pilipinas. Go ahead po, Sir Benjo. Yes, maraming salamat po. Una doon po sa ating Pangulo, no? Nangako ng ating Pangulo ng panahon ng eleksyon, ano, ng magandang buhay ng bagong Pilipinas, no, sa buong bayan, and of course, no, even, no, to our teachers, no, dapat po itong tuparin, ano. Ang hamon namin sa Kongreso is to act immediately, no, on this proposed amendment, no, to the Magna Carta for public school teachers, no, and while, no, the debates, no, the deliberation in Congress, no, are pending po, no, dapat po, no, yung relevant agencies ng gobyerno, DepEd, DBM, GSIS, no, Civil Service Commission, no, and others, no, ay dapat po, no, immediately take action and implement, no, all the provisions of the existing Magna Carta for public school teachers. Lastly, dun po sa ating mga kapatid na guro, no, kami po ay nananawagan, ano po, na makiisa, no, dito po makialam, no, at dyan po sa inyo sa Pangasinan, ano, especially dyan sa Dagupan, no, sa Region 1 at buong Pilipinas, kami po ay we invite, no, all our teachers, no, to join the Teachers Dignity Coalition. Nasa website po namin, no, at Facebook page po namin kung papaano, no, private message lamang po kayo doon, and you are welcome, no, to the Teachers Dignity Coalition. Again po, Masanto si Kabasan, no, Sir RJ, no, and Ma'am Lime, maraming salamat. Okay, with that, maraming salamat, Sir Benjo, at siguro from time to time may makibalitak po kami sa inyo pong hanay. Maraming salamat at po.